Yun, so magandang hapon no, sa lahat ng aking viewers. So meron na naman tayong bubuin na Nissan Leaf. So ito ay B13 na ang makina ay G13. Makina na ito. So ang makina natin is G13. So ito ay original, walang power steering, carb type, pero 16 valve siya. Ngayon ang kinuha natin tong sakyan na to para gagawin natin project car, magiging service. Dahil wala tong power steering, binigyan tayo ng isang donor car. Balik kukunin lang yung lahat ng magagamit, tapos kung ano yung mga kinalas dito na hindi umubra at napapalitan ng pyesa, ililipat doon sa kabilang donor. So ang donor natin is B12. Ayan, B12. So box type pa to siya, no? Pero ito yung Nissan Sunny na all power. So ang kukunin naman natin dito is yung power steering. Yan, naka power steering yan. So ito yung lagay ng ETF, into kanyang pressure hose. Tapos yung kanyang rack and pinion, kukunin natin yung rack and pinion na naka power steering. So ililipat natin yan dyan, dito sa ating bubuin. So yan kasi is originally walang power steering. Yan, Nissan Leaf lang yan, all manual. Tapos mugs natin kasi broken siya, mugs hindi siya parehas. Dalawa lang yung ganyan, tapos dalawa din yung ganitong design. So iba-iba. Kukunin din natin yung mugs nitong Nissan Sunny. Yan. So yan din yung ating gagamitin. So magiging donor to. So kukunin natin yung power steering, yung mga dapat kukunin yun, tulad yung mga elbow nito, saka yung sa thermostat housing, kukunin din natin yan kasi marami tayong kukunin. Brake master, in short, lahat ng matino dito sa sasakyan na to is ililipat natin dito, no? So yung carburetor nito bagong palinis, pero wala pa rin siya sa tamang idle. Hindi ko alam kung tono lang ang kulang o may problema talaga yan. So meron na tayong isang carburetor. Yun, ito yung carburetor niya tsaka air cleaner, galing doon sa B12. So same size lang na siya. Yan yung carb niya, same lang din dito, same lang dyan. So ito yung kanyang socket, same din ang socket. Tapos fuel pump, kukunin ko din yung fuel pump kasi itong fuel pump na to is bagong bili. Yan. So ito yung sa atin, same lang din sila. Yan, pag nakakabit same lang din yan. So kukunin din natin yan. Para mapatino natin to, lahat kunin doon. Tapos mga pang ilalim na matino nito, kukunin na natin dito para mailipat dito. So ayan na, meron naman tayong bagong project na ginagawa. So pagkatapos nito, kung matino yung, kailangan mapaandar man na natin to ng maganda. Tapos mapa-aircon na natin, tsaka yung charging kung maayos. Kasi kung hindi siya maayos, pati compressor sira, kukunin din natin tong compressor nito. Ayan, tsaka yung kanyang alternator. So same size lang naman din sila. So chinek ko na siya. Ayan, same lang din. So ang lamang lang ng doon sa B12, kasi original power steering yun siya, yung kanyang pulley is tatlo na yung lagayan ng belt, no? Yan kasi dalawa lang yan. Ayan, dalawa lang. Ito tatlo. Ayan, kita mo may isang open pa siya dyan, pero naka power steering na yan. Ito power steering kasama sa water pump. Ang atin naman dito, ang alternator ang nakasama sa water pump. So hihiwalay natin yung alternator na belt, doon na yun siya sa baba, no? Sa baba na yun siya. Ang magiging kasama doon is yung kanyang power steering. Okay, so umpisaan na natin tong project natin nito, kung anong dito kalalabasan. So sana magiging successful yung paglipat natin lahat
para may magamit na tayo. So ito sayang to, bagong linis pa to. Ayan, makikita nyo yung gasolina. Makikita nyo naman na malinis talaga yung loob. So gagawin muna is patinuin muna natin to bago tayo maglipat-lipat lahat. Okay, so itong thermo switch nya gumagana rin. So kanina kasi tumaas yung temperature nya, kahit nakapatay na yung susi, gumagana pa rin siya, umikot yung mga auxiliary fan. So tingnan na lang natin, update na lang. Tapos meron pa akong kukunin kung mag ano siya, mag match, no? Ito, tingnan nyo, sariwa sana to, pati dashboard, buong buo yung dashboard, oh. Kukunin natin itong mga upuan. So mas type ko yung ganitong design. Yan, design nung pang B13 kaysa design nung pang B12 kaysa nung ating binubuo na B13. Yung upuan kasi nito is ayan, sira-sira na. Sira-sira na yan, pati yung kabila. So ay ko na pa-upholster ito. Yun na lang isang kakabit ko. Tapos itong original na manibela, wala nang takip ng busina, papalitan na lang natin yan. Ibang steering wheel na lang ilagay natin dyan. So importante mabuo muna. Okay, so ayan, bali yung mags natin na ganyan ay kakabit natin doon sa B13. 5 piraso yan. So ito na yung isa. Ayan, ito yung kanyang isa. So 5 piraso. So pati spare tire nangyayari is nakamags din. Okay, so flat na. So dami-dami tayong gagawin. So dandahan lang hanggang sa mabuo natin yung ating project car. So ang ganda sana nito, pati likod, oh, buong buo yung ano, pati garnish. Problema lang kasi Xerox na lang yung papel. So kung panggamit pwede pa sana. So yung may-ari nito is kakilala lang naman, so walang problema. Pero mas gusto ko kasi yung ano, may original. Ito papaduplicate pa kung sakali. So tsaka ito 16 valve na. So kahit pa paano mas malakas-lakas na ng konti yung makina nito compare dito sa 12 valve. Okay, so umpisahan na natin yung paglipat nito. Pero ang unang gagawin natin is cooling system muna, dahil napa-under naman na natin na cooling system. Ilipat natin to, yung thermostat housing, yung hose, tapos ipa-flashing na. Okay, so panibagong project car. So abang-abang lang sa mga update nito. Tingnan na lang natin kung anong kalalabasan. So sana magiging ano, matino tong unit na to. Tapos importante yung power steering, para naka power steering na tayo, di ba? So kunin natin yan para naka power steering na tayo.